Sanay na siyang gumugol ng gabi sa pagkuskus ng sahig ng hotel. Hindi napapansin ni Numan hanggang isang gabi napulot niya ang isang telepono at sumagot sa perpektong Olandes. Sa hindi inaasahang pagkakataon, narinig siya ng may-ari ng hotel. Kinaumagahan, ipinatawag siya nito sa opisina. Mag-subscribe sa channel at sabihin sa amin saan mo ito pinapanood. Mag-iwan ng komento. Habang natutulog ang San Francisco sa ilalim ng kumot ng mababang ulap, mabigat ang hangin sa halumigmig. Kumikislap ng mahina ang mga ilaw sa kalye, nagtatapon ng mahahabang, hindi pantay na anino sa mga bangketang kumikintab sa hamog. Malayo sa kumikislap na tore ng lungsod at makinis na linya ng langit, may mahinang ilaw na nagnininga sa isang masikip na apartment sa ikatlong palapag sa Maple Street. Sa loob, ang katahimikan ay binasag lamang ng isang tinig, mahina at nakatutok, na paulit-ulit na inuusal ang mga hulihan ng pandiwa sa Koreano. Gasta, gasyoyo, gasuob nida, mahina niyang bulong. Si Maricel Soriano nakaupo ng paikot sa sahig sa tabi ng lumat gamit na mesa na ginagawa niyang pansamantalang desk. Nakabukas ang kanyang kuwaderno, puno ng maayos, nasulat ng bokabularyo at tala sa gramatika sa iba't ibang wika sa ilalim ng dim na ilaw ng lumang bombilya. Mahinahon at sinasadya ang kanyang tinig, parang ayaw niyang gambalain ang mga pader na wari nakikinig. Malapit sa kanya, may lumang laptop na tumutugtog ng mabagal na audiobooks sa Korean. Sa tuwing may bagong salita, pinapahinto niya ito para isulat gamit ang lapis na sobrang ngasab na halos wala ng pambura. 11:00 na ng gabi, magsisimula ang kanyang shift sa Hernandez Grand Hotel ng 12:00. Tama lang para magpalit ng damit, kunin ang kanyang gamit na sapatos at halikan ang mga kapatid bago sumakay sa huling bus papuntang downtown. Tahimik na ang apartment, mahimbing nang natutulog ang dalawang nakababatang kapatid sa kanilang kwarto, magkayakap sa ilalim ng di magkaparis na kumot. Tahimik na nakatayo si Maricel sa may pintuan, pinagmamasdan sila na parang isang ina kahit isa siyang ate. Simula nang masawi ang kanilang mga magulang sa isang trahedya, 3 taon na ang nakalilipas, si Maricel na ang umako sa lahat ng papel, tagapagtaguyod, tagapangalaga, guro at tahimik na mandirigma sa mundong hindi umaasang umangat ang mga babaeng tulad niya. Sa edad na 29, hindi na siya nagrereklamo. Pinaandar ng tungkulin, determinasyon at ng marupok na pag-asa ang kanyang buhay, ang pag-asang mahigpit niyang kinakapitan sa pagitan ng paglilinis ng mga suite ng mayayamang bisita at pagtuturo ng math kay Danilo, 12 anyos bago matulog. Gabi-gabi, dahan-dahan niyang tinatabingan ang mga kumot ng mga bata, pinapatay ang bentilador at pabulong na sinasabi sa dilim, "Makakaraos din tayo balang araw." Araw-araw niya itong sinasabi. Hindi na siya sigurado kung naniniwala pa sila. Kadalasan, ni siya mismo ay hindi sigurado, pero sinasabi pa rin niya. Pagsapit ng 11:30, nasa hintuan na siya ng bus, bit-bit ang kanyang cleaning tote sa balikat, ang mahabang kulot na buhok ay nakatago sa ilalim ng hoodie. Hindi siya tumitingin sa mga lalaki sa kanto. Huli nang dumating ang bus, huminto ito na parang umuungol. Tahimik na sumakay si Maricel, tinap ang kanyang card at hindi tumingin sa driver. Ang Hernandez Grand Hotel ay tila hiyas sa korona ng San Francisco, 15 palapag ng salamin at gintong bato sa gilid ng Nob Hill. Sa gabi, mukha itong panaginip, tinatanggap ang pinakamayayamang panauhin sa mundo. Nakita na ni Maricel ang lahat, mga artista, maharlika, bilyonaryo, mula sa likod ng hindi nakikitang belo ng kanyang uniforme. Ang kanyang name tag Maricel Housekeeping. Ngunit ang kanyang isipan ay nasa ibang lugar palagi. Gabi-gabi, dumadaan siya sa staff entrance, dinig ang ugong ng mga ilaw sa pasilyo.
Sa locker room, nagbibihis siya ng asul na uniforme at nagsusuot ng malambot na sapatos. Kinuha niya ang earpiece at itinago sa kwelyo. Ngayong gabi, Hebreo. Bukas, maaaring Ruso o Swahili o baka Tagalog. Gusto niyang magtrabaho ng tahimik para bang wala siya. Karamihan sa gabi, dumarampi siya sa mga pasilyong kintab ng parang anino. Pinupunasan ang gintong palamuti at inaayos ang mga muwebleng hindi naman ginagalaw. Bawal makipag-usap sa bisita hanggat hindi kinakausap at kahit gayon, sandali lang. At kadalasan hindi siya kinakausap. Hanggang sa isang gabi, wala siyang naging pagpipilian. 1:42 ng umaga, naglilinis si Maricel malapit sa valet door nang pumasok ang isang matangkad na lalaking Aleman. Halatang balisa, hawak ang isang paper map at pabulong na nagsasalita ng mabilis sa Aleman. Wala ang receptionist, wala rin ang doorman. Nanatili si Maricel sa kinatatayuan, piniling maging di makita, pero may humaplos sa puso niya, isang damdaming hindi na kayang manahimik. "Entschuldigen Sie, kann ich Ihnen helfen?" Mahinang sabi niya, lumapit ng dahan-dahan. Napangiti ang lalaki sa ginhawa, agad na ipinaliwanag ang problema. Kailangan niyang makarating sa garahe bago ito magsara upang kunin ang inuupahang kotse. Tahimik na nakinig si Maricel, tumango at mahinahong itinuro ang direksyon papunta sa pribadong elevator. Tumagal lang ng wala pang 1 minuto ang usapan. Umalis ang lalaki. Bumalik si Maricel sa kanyang cart, hindi alam na may ibang nanonood. Sa likod ng isang halamang ornamental, isang lalaki sa charcoal coat ang nakamasid sa buong eksena. Si Eduardo Hernandez, ang may-ari ng hotel, ay naglalakad-lakad sa lobby, isang bagay na matagal na niyang hindi ginagawa. Gusto niyang makita ang kanyang mga ari-arian gaya ng mga bisita, hinahanap ang mga pagkukulang. Ngunit ngayong gabi, hindi disenyo ang pumukaw ng pansin niya. Isang babaeng naka-housekeeping uniform, nagsalita ng perpektong Aleman, kalmado't parang sanay sa diplomasiya. Hindi siya nilapitan, hindi niya inistorbo. Tahimik lang siyang nanood habang bumalik ito sa trabaho, malamig at kalmado, walang mabasa sa muka. Sino siya? Sa kanyang cart, kinuha ni Maricel muli ang pamunas, dahan-dahang bumalik sa kanyang normal na tibok ng puso. Pagkatapos, mula sa earpiece, muling tumugtog ang audiobook. Mahinang inulit ni Maricel ang huling pangungusap na narinig niya, ngayon ay sa Hebreo, pilit na inuulit sa isip. Hindi iyon ang unang beses na sinuway niya ang mga patakaran ng hotel para tumulong sa bisita. At sa kaibuturan niya, alam niyang hindi rin iyon ang huli. Ngunit may kakaiba sa hangin ng gabing iyon, isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Pilit niya itong inaalis sa isip. Pagkatapos ng shift bandang 8:00 ng umaga, sumakay siya ng bus pa uwi, nagpalit ng maong at inihatid ang bunsong kapatid sa paaralan. Pauwi, dumaan siya sa lokal na tindahan at bumili ng tinapay at gatas na naka-sale. Amoy pa rin ng bleach at lumang libro ang apartment, parang dalawang magkaibang mundo sa iisang espasyo. Dalawa ang mundong ginagalawan niya, ang ilusyon ng karangyaan sa Hernandez Grand at ang kupas na realidad ng napupunit na wallpaper at gamit na kasangkapan. Ngunit sa pagitan ng dalawang iyon, nakabuo siya ng isang matibay na bagay, isang pundasyong may saysay. Tuwing gabi, matapos ang takdang aralin, uupo si Maricel sa lamesang kusina, bubuksan ang kanyang laptop at mag-aaral. Naghahanda siya para sa pagsusulit sa mataas na antas ng fluency sa wikang Olandes, ang ikasiyam niyang wika. Mahilig siya sa tunog ng Olandes, sa paraan nitong sumasabay sa ritmo na parang kantang may tahimik na kumpiyansa. Ang kanyang mentor, isang retiradong linguista mula Rotterdam na nakilala niya online ilang taon na ang nakalilipas, ay laging sinasabing may tunay siyang talento. Gustong-gusto niyang magpanggap na may halaga iyon.
Sa hotel, walang nakakaalam sa bahaging ito ng kanyang sarili at marahil mas mabuting ganoon. Madalas, hindi maganda ang reaksyon ng mga tao kapag may babaeng tulad niya na lumalampas sa inaasahang limitasyon. Pero ang mga natatagong lakas ay hindi nananatiling nakatago magpakailanman. Sa kanyang susunod na shift, maingat siyang naglilinis ng malapad at marangyang hagdanan nang may bisitang humingi ng tulong sa wikang Pranses. Walang alinlangan siyang sumagot, matatas. Napalingon ang isang bellhop, bahagyang nagulat pero walang sinabi. Maya-maya tumulong siya sa isang grupo ng matatandang turistang Koreano na hirap makaintindi sa staff sa front desk. Agad siyang nagpalit ng wika. Mahinahon silang ginabayan at hindi na niya masyadong inisip pa ang hindi niya alam may nanonood. Sa itaas, sa isang opisinang may tinted na salamin at tanaw ang lobby, si Eduardo Hernandez ay nanonood ng security footage para sa ibang issue. 2 beses siyang huminto sa playback. Sa parehong pagkakataon, lumitaw ang iisang babae, kalma, maayos at tahimik na inaayos ang mga sitwasyong hindi kayang ayusin ng iba. Tumulong siya sa kanawala, walang papuri, walang pagkilala, para bang wala lang. Ipinakuha ni Eduardo ang kanyang employee file. Maiksi ito, walang kolehiyo, GED lang, ilang taong trabaho sa mababang sahod, walang parangal, wala ring reklamo, isang pangalan lang, Maricel Soriano. Hired 3 taon na ang nakalilipas, laging nasa oras, laging night shift, walang naging problema kailanman. Nagsimula siyang mag-scroll sa iba pang footage. Paulit-ulit na lumilitaw si Maricel sa mga sitwasyong may kailangan ng tulong. Palaging mag-isa, palaging tahimik, palaging may ginagawa. May kakaibang hindi nagtutugma. Samantala, mag-isa si Maricel sa staff break room, nire-reheat ang tira-tira sa gas-gas na microwave. Kanin at beans na naman. Tumunog ang kanyang telepono. May bagong email mula sa kanyang Dutch tutor. Congratulations, pasok ka sa top 1% sa mock exam mo. Naniniwala akong handa ka na. Dahan-dahang ngumiti si Maricel at saglit na naging malabo ang kanyang paningin dahil sa emosyon. 3 taon ng pagsusumikap, mga ninakaw na sandali sa pagitan ng paglilinis ng mga suite, pagsusulat ng bokabularyo sa sulok ng mga kwarto, at ngayon ay unti-unting nagbubunga. Mahinang inulit niya ang isang Olandes na parirala sa sarili. Hinahayaang lumapat ang mga tunog sa kanyang dila. Sa labas ng break room, may mga yabag na huminto malapit sa kalahating bukas na pintuan. Nakatayo si Eduardo Hernandez, nakikinig. Narinig niya ang natural at tiwalang pagsasalita ni Maricel sa Olandes, hindi memoryado, hindi pilit, kundi buhay. Hindi siya pumasok. Hindi pa. Pero may nabago. At para kay Maricel Soriano, ang babaeng walang pumapansin, malapit ng baligtarin ng pagbabagong iyon ang kanyang mundo. Habang papalapit na sa dulo ang kanyang shift, tinutulak ni Maricel ang kanyang cleaning cart sa tahimik na pasilyo papunta sa storage room. Maingat ang kanyang hakbang sa makintab na sahig. Ngunit may tensyon sa hangin, parang kuryente na hindi niya maipaliwanag. Hindi pa rin nawala ang nararamdaman niya mula pa noong nakaraang gabi. Nariyan pa rin ito, gaya ng aninong humahaplos sa kanyang balat. Simula nang tulungan niya ang nawawalang aliman, pakiramdam niya'y may mga matang palaging nakatingin. Sinabi niya sa sarili na pagod lang siya, sanay na siyang hindi mapansin. At kapag may tulad niya na biglang napansin, madalas ay wala itong magandang kahihinatnan. Ang langit ay unti-unti nang sumisikat habang siya ay pauwi. Pinagmamasdan ng unti-unting paggising ng mga kalye sa tunog ng mga bus, kotse at nagmamadaling hakbang. Masakit na ang kanyang katawan sa pagod, isang pakiramdam na di na niya pinapansin. Pero ang kanyang isipan, maningning pa rin. Sa bus, kinuha niya ang kanyang Swahili flashcards at tahimik na binibigkas ang mga salita, isang ritual araw-araw. Ang pagkatuto ang nagbibigay saysay sa kanya. Paalala ito na naririto pa rin siya, isang isipan, isang kaluluwa sa kabila ng pagod at katahimikan.
Sa bahay, sinalubong siya ni na Danilo at Roberto ng inaantok ng ngiti at mahigpit na yakap. Hindi niya ipinakita ang pagod. Naghanda siya ng almusal, tinanong sila sa spelling, inihanda ang kanilang baon. At nang maisara na ang pinto sa likod nila, ngumiti pa rin siya saglit hanggang muling bumalik ang katahimikan. Pagkatapos ay bumagsak siya sa sofa, nakatitig sa kisame, nangingilid ang luha. 3 taon na niyang sinasayawan ang ritmo ng buhay na ito. Mga gabing paglilinis para sa mga taong hindi man lang bumabati. Mga araw na inialay sa pagpapalaki ng mga batang hindi niya pinili, pero mahal na mahal niya. At sa gitna ng lahat ng iyon, isang tinig ang laging bumubulong sa loob niya. Hindi dito nagtatapos, hindi para sa akin. At sa pinakataas ng lungsod, sa makintab na pribadong opisina ng Hernandez International sa Soriano Coast Headquarters, nakaupo si Eduardo Hernandez sa harap ng sunod-sunod na nakapos na security footage. Sa bawat clip, pinanood niya si Maricel gumagalaw sa hotel na parang multo. Karaniwan, hindi niya pinapansin ang mga staff sa ibabang bahagi ng hierarchy. May mahigit 600 empleyado ang Hernandez Grand, ngunit may kakaiba sa babaeng ito at ngayon hindi na siya makalingon palayo. Sa daan-daang empleyado ng Hernandez Grand, marahil 10 lang ang personal na kilala ni Eduardo Hernandez. Pero may kakaiba sa kanya sa tinig ng babaeng iyon. Parang isang kantang halos mo nang maalala pero hindi mo mahanap sa alaala. Hindi pamilyar na damdamin kay Eduardo ang pag-uusisa. Isa siyang taong isinilang para sa kontrol ng mga espasyo, ng mga sistema, ng mga tao. Pero ang pag-uusisa ay ibang klaseng pakiramdam. Sinusundot nito ang mga maingat na inukit niyang rutina, may talim na hindi niya kayang baliwalain. Umusli siya sa kanyang upuan at muling binuksan ang employee file nito. Pangalan, Maricel Soriano. Edad 29. Posisyon, night shift housekeeping. Petsa ng pagtanggap, 3 taon na ang nakalilipas. Walang tala ng anumang disiplina. Walang promosyon. Walang papuri. 3 taon ng tahimik, perpekto at hindi kinikilalang pagtatrabaho. Ang kanyang edukasyon ay minimal, general educational development lamang. Walang kolehiyo, walang sertipikasyon. At ang mas kakaiba, walang binanggit tungkol sa kakayahan sa wika. Pero narinig siya ni Eduardo. Nakita niyang tumulong sa mga bisitang mula sa iba't ibang panig ng mundo. Nagpapalit ng wika na parang makina. May hindi tugma. Kinakatok niya ang lapis sa mesa, malalim ang iniisip. Mali ba ang file? O may itinatago si Maricel? Samantala, milya-milya ang layo, nakapila si Maricel sa Oakland Public Library, naghihintay ng turno para sa computer. Sa ilalim ng kanyang braso, may folder na puno ng mga isinaling dokumentong inipon niya buong linggo. Bawat user ay may 45 minutong session sa computer at kailangan niya ang bawat segundo nito. Final na niyang inaayos ang application para sa opisyal na pagsusulit sa kasanayan sa Olandes. Katatapos lang basahin ng kanyang mentor sa Rotterdam ang pinakabagong mock exam at pinadalhan siya ng feedback kasama ang isang sulat ng rekomendasyon na hindi pa niya nabubuksan hanggang ngayon. Nag-login siya, binuksan ang file at nagsimulang magbasa. Si Maricel Soriano ay nagpapakita ng kasanayan, pakiramdam at malalim na sensibilidad sa wika na pumapantay sa aking pinakamahuhusay na estudyante sa universidad. Napakahusay ng kanyang instinct. Buo ang aking tiwala sa kanya. Dapat sana'y ikatuwa niya ito, ngunit sa halip nanikip ang kanyang dibdib. Walang dapat makaalam. Noon, naniwala si Maricel na sapat ang likas na galing at sipag. Natanggap siya sa University of Southern California School of International Studies na may scholarship. Umiyak ang kanyang ina nang dumating ang sulat. Siya ang una sa pamilya na may pagkakataong makaalis sa estado. Ngunit dumating ang sunog. Sumunod ang mga pulang-asul na ilaw, mga hearing sa korte, bayarin, at bumagsak ang lahat.
Tumigil siya sa pag-aaral sa kalagitnaan ng 2nd taon, ilang araw lang matapos ang libing ng kanyang mga magulang. Wala siyang ibang pagpipilian. Si Danilo ay 7 taong gulang pa lamang. Si Roberto ay bagong 5 taong gulang. Ang natitirang ipon ay di umabot ng 1 buwan. Ibinenta ni Maricel ang lahat, mga libro, laptop, pati bisikleta. Nang may kaibigang nagsabi na naghahanap ang Hernandez Grand ng night shift staff, hindi kailangan ng karanasan, hindi na siya nagdalawang isip. Isinuot ang pinakamaayos niyang damit, naglakad papasok at tinanggap ang trabaho. Pansamantala lang sana, panglagpas gipit, pero kapag nasa survival mode ka, nabubura ang oras. Ang araw ay nagiging linggo. Ang linggo ay nagiging taon. Hindi na niya isinama ang kanyang edukasyon sa job application. Nagtataas iyon ng tanong na ayaw niyang sagutin. Sa halip, nagtago siya sa dilim. Ang wika ang naging kanlungan niya. Ang nag-iisang bagay na hindi nawala sa kanya. Sa hotel, ginawa niya ang sarili niyang maliit, mabilis. Hindi nakikita, memorized niya kung sino ang dapat batiin at sino ang dapat iwasan. Naging matatas siya sa katahimikan habang ang kanyang isipan ay puspos sa grammar drills at translation exercises. Natuto siya ng Espanyol sa pamamagitan ng nobela. Natutunan ang Koreano mula sa balita. Buhay ang kanyang isipan kahit pagod na pagod ang katawan. Ngunit ang lahat ng iyon hindi pwedeng ilantad. Ang ambisyon ay hindi luho para sa tulad niya, delikado ito. Kaya siya ay nanatiling nakatago. Sa opisina muli niyang tinitigan ang file ni Maricel. Hindi pa rin mapalagay. Sanay na siyang makaharap sa mga empleyadong sinungaling, yung nagpapalobo ng resume, may peking sertipiko at mga taong ginagamit ang karisma bilang sandata. Pero hindi ganun si Maricel. Ang kanyang katahimikan ay hindi panlilinlang. Ito ay paraan ng pagkaligtas. Hindi siya humingi ng promosyon. Hindi siya nakipagsosyalan. Tinago niya ang kanyang talino sa likod ng trabahong walang tumitingin. Kinuha ni Eduardo ang intercom. Isabela, kunin mo ang lounge footage nung Martes ng gabi, 1:30 hanggang 2:00 ng umaga. Kinahapunan, pinanood niya ang video. Nakaupo si Maricel mag-isa, tuwid ang upo, nagsasalita sa telepono sa perpektong Olandes. Ang kanyang tono ay kaswal, tiwala, hindi rehearsed. Walang pagpapanggap, akala niya ay walang nakikinig. At dahil doon, lalong naging kahanga-hanga. Ibinaba ni Eduardo ang kanyang lapis at malalim na huminga. Kailangan niya itong makausap, hindi sa pamamagitan ng HR, hindi sa mga form o posisyon o hadlang ng kumpanya, kundi direkta. Naghintay siya. Sa pagtatapos ng susunod na shift, lumabas si Maricel sa likod ng pinto, pagod at handa na para sa mahabang biyahe pa uwi, hindi alam na malapit nang magbago ang takbo ng kanyang buhay. May bit-bit na siyang duffel bag sa balikat, handang maglaho sa katahimikan ng umagang iyon, nang biglang may tinig na sumulpot mula sa anino malapit sa loading dock. Miss Soriano, napahinto si Maricel sa kanyang hakbang, mas humigpit ang hawak niya sa strap ng bag. Lumaki ang kanyang mga mata habang dahan-dahan siyang lumingon. Ako si Eduardo Hernandez, malumanay niyang sabi, bahagyang iniangat ang kamay na tila nagpapakalma. Ako ang may-ari ng Hernandez Grand. Alam ko kung sino kayo, sagot niya agad bago pa niya napigilan ang sarili. Gusto ko lang magpasalamat, patuloy nito. Nakita ko ang ginawa mo ngayong linggo, pagtulong sa mga bisita gamit ang Aleman, Pranses, Koreano, pati Dutch. Napahanga mo ako. Nagbago ang ekspresyon ni Maricel na natiling magalang ngunit maingat na kapader. Wala naman pong espesyal doon, aniya, tumulong lang po ako. Ang pagtulong ay hindi kailanman wala lang, tugon nito. Saan mo natutunan ang lahat ng wikang iyon? Sandali siyang natahimik. Una niyang instinct ay umiwas, banggitin ang tungkol sa klase sa eskwela o apps sa cellphone. Pero may kung anong tono sa boses ng lalaki na nagpabago sa isip niya. Nag-aral po ako ng linguistics, mahinay niyang sabi.
Hindi ko po natapos, pero tuloy pa rin ang pag-aaral ko mag-isa. Tumango si Eduardo, tila nag-iisip, halatang halata. Napakurap si Maricel naguguluhan. Bakit niyo po sinasabi ito? Dahil, sagot nito, hindi ka nababagay sa housekeeping. Sayang ka roon. Parang tumigil ang mundo ni Maricel, napaatras siya ng bahagya. Kung may nagawa po akong mali. Wala, putol ni Eduardo, mariin ngunit mahinahon. Sa katunayan, gumagawa ako ng bagong posisyon at gusto kitang ilagay doon. At sa isang iglap, lahat ay nagsimulang magbago. Walang nakaalalang mangyayari ito. Hindi ang mga staff, hindi ang mga supervisor na ilang taon na siyang dinaraanan, ngunit hindi man lang siya napansin. Maging si Maricel mismo. Ngunit sa loob lamang ng 24 na oras, hindi na siya magiging di nakikita. Ang mga pader na itinayo niya sa loob ng maraming taon ay hindi na sapat para itago siya. Habang sumisikat ang araw sa San Francisco, tumagos ang gintong liwanag sa pagitan ng mga pagod na gusali ng lungsod. Sa loob ng kanyang maliit na kusina, nakatayo si Maricel. Hawak pa rin ang kutsarang puno ng malamig na oatmeal, tila na freeze sa lugar. Pangatlong beses nang nagbuzz ang kanyang telepono. Pareho pa rin ang mensahe, mangyaring dumiretso sa Human Resources Office ng alas 9 ng umaga. Walang paliwanag, walang dagdag na detalye, isang oras, isang lokasyon. Galing ito sa assistant ni Eduardo Hernandez. Halos hindi siya nakatulog mula nung nagkita sila sa likod ng hotel. Paulit-ulit sa isip niya ang sinabi ng lalaki, sayang ka sa housekeeping. Ang simpleng linyang iyon ay bumigat sa dibdib niya, hindi dahil sa drama, kundi dahil totoo ito. Sa loob ng maraming taon, tinanggap niyang iyon na ang papel niya. Akala niya, inilagay siya ng mundo kung saan siya nababagay. Ngayon, isang pag-uusap lang ang yumanig sa lahat ng maingat niyang itinayong katatagan. Bahagi sa kanya ang umaasang isang maling akala lang ito, isang sandaling atensyon na lilipas pagsikat ng araw. Pero si Eduardo Hernandez ay hindi mukhang taong basta nakakalimot. Eksaktong alas 8:30 ng umaga, nakatayo na si Maricel sa labas ng HR office sa ika-16 na palapag ng Hernandez Grand. Maayos ang pagkaka-braid ng kanyang buhok, makintab ang kanyang sapatos at magkakahawak ang mga kamay sa harapan. Suot niya ang pinakamatino niyang blusa, yung inilalabas lang sa mahahalagang okasyon gaya ng PTA o korte. Nanginginig ang kanyang tuhod, ngunit matuwid pa rin ang kanyang likod. Hindi siya tinignan ng receptionist, itinuro lang ang pinto ng opisina. Sa loob, malamig, malinis, tahimik. Isang makinis na mesa ang nakaharap sa bintanang tanaw, ang lungsod na parang pintang langis. Sa likod nito, nakaupo si Teresita Aquino, Director of Human Resources. Tumingala ito, may manipis ng ngiting sanay. Miss Soriano, anya, may maupo ka. Dahan-dahang naupo si Maricel, parang may hatol siyang hinihintay. Ngayong umaga, panimula ni Aquino habang maayos na pinagdugtong ang mga kamay, nakatanggap ako ng isang di pangkaraniwang request. Ipinag-uutos ni Mr. Hernandez na ikaw ay i-reassign, epektibo agad. Napakurap si Maricel. I-reassign? Oo, magsisimula ka sa bagong tatag na International Guest Relations Department. Hindi agad tumimo ang mga salita, parang mga salitang banyagang hindi pa niya napag-aralan. Pasensya na po, halos pabulong niyang sabi, ano po ba ang gagawin ko? Tutulungan mo ang mga high-profile guests, lalo na yung hindi marunong mag-Ingles. Gagawa ka ng pagsasalin, magiging tagapamagitan at magbibigay ng cultural guidance kung kinakailangan. Naniniwala si Mr. Hernandez na hindi nagagamit ang iyong talento sa kasalukuyang posisyon. Nanuyo ang lalamunan ni Maricel, pero paano niya nalaman? Nakita niya kung paano ka tumulong sa ilang bisita ngayong linggo. Gamit ang iba't ibang wika, napahanga siya. Tumaas ang kilay ni Aquino. Sa totoo lang, pati ako, walang nakalagay sa file mo na may training ka sa wika. Yumuko si Maricel.
Hindi ko po akalaing mahalaga iyon. Ngayon mahalaga na, nagpatuloy siya. Ang posisyon ay may kasamang full benefits, flexible hours, at sahod na halos 3 beses ng kasalukuyan mong kita. Agad magsisimula ang training. Mag-oobserba ka muna sa senior staff hanggang maging komportable ka sa bagong papel. Tumahimik ang silid. Parang ang hangin mismo ay naghihintay. Hindi makapagsalita si Maricel, nanikip ang kanyang lalamunan. Hirap siyang huminga. Pinangarap niyang makabalik sa eskwela, pinangarap niyang makapagtrabaho abroad, pinangarap niyang mapasama sa think tank o research team. Pero ito ay totoo. Nangyayari na ito. Wala pang sino mang nagsimula ng tulad nito. Ako, salamat. Ang tanging nasambit ni Maricel. Ngumiti si Gangster Aquino, ngayong mas banayad, may bakas ng sinseridad. Huwag mo akong pasalamatan, Ania. Pasalamatan mo si Mr. Hernandez. Hindi siya isang taong basta-basta nagdedesisyon. Itinaguyod niya ang posisyong ito para sa iyo mismo. Paglabas ni Maricel mula sa opisina ng HR at paglakad sa makinang na pasilyo, pakiramdam niya'y nagbago ang lupang tinatapakan niya. Hindi siya patungo sa service elevator. Wala siyang dalang cleaning bag. Sa halip dumaan siya sa harap ng gintong elevator na dati iniiwasan, lumakad sa lobby kung saan dati isa lang siyang bahagi ng background. Pareho pa rin ang paligid, ang pelos na karpet, ang amoy ng puting orkidyas, ang kislap ng chandelier sa itaas. Ngunit sa hindi maipaliwanag na paraan, iba na ang pakiramdam. Kinahapunan, ipinakita sa kanya ang isang maliit ngunit eleganting opisina sa 14 na palapag. May nakahandang bagong staff badge sa mesa. Nakaukit dito, Maricel Soriano, International Guest Relations Associate. Wala na ang simpleng uniforme. Sa halip, suot niya ngayon ng navy na palda, blouse na seda at may kabuuang formalidad ng sapatos na hindi pa sanay sa kanyang mga paa. Nang inilapit niya sa ilaw ang silver name tag, kumislap ito. Ilang minutong tinitigan niya ito sa salamin ng restroom bago niya ikinabit. Mabilis siyang in-orient ng receptionist. Ipinakilala siya sa mga executive suite, VIP lounge at isang high-tech na translation center na may multilingual software at tools para sa interpretasyon. Tumango si Maricel, nagtanong, nakinig ng mabuti, ngunit ang isip niya ay lumulutang sa pagitan ng paghanga at kaba. Mas mabilis kumalat ang balita kaysa inaakala niya. Pagsapit ng hapon, halos lahat sa housekeeping ay nakaalam na. May ilan na bumati, magalang, pero may halong pag-aalinlangan. May mga ngumiting hilaw. Ang iba'y umiwas ng tuluyan. Sa break room kung saan, dati kumakain siya ng tirang ulam, dinaanan niya ang grupo ng dati niyang mga kasamahan. Tumigil ang usapan. May isang senior housekeeper na dekada na sa hotel ang bumulong. Narinig ni Maricel ang ilang piraso, sosyal, paborito ng boss, ni hindi kwalipikado. Hindi siya tumugon, nagpatuloy siyang lumakad, tuwid ang likod, kalmado ang muka. Ngunit ang mga salitang iyon parang bubog na tumusok sa dibdib. Sa bahay, ibang-iba ang reaksyon. Yumakap si Danilo sa kanya ng mahigpit habang si Roberto ay tuwang-tuwang sumasayaw ng nakapaa sa sahig. Pumili sila ng take-out para sa hapunan at nagpuyat ng 1 oras lampas sa karaniwan. Ngumiti si Maricel, tumawa, nakisaya. Pero nang tumahimik muli ang apartment, lumabas siya sa fire escape, bit-bit ang tasa ng tsaa. Sa ibaba, kumikislap pa rin ang lungsod. Doon bumalik ang alinlangan. Hindi niya hinanap ang pagkakataong ito. Hindi niya ito pinlano. Ngayon, narito siya, nakatayo sa isang bagong gilid. Maganda, nakakatakot, at hindi tiyak kung matibay. Kinabukasan, naka-schedule siyang mag-shadow ng assistant manager para sa VIP check-in ng isang pamilyang mula Dubai. Maaga siyang dumating, inaral ang schedule at tahimik na nagpraktis ng pagbati sa Arabic. Pagdating ng pamilya, humarap siya ng may ngiti,
mainit, tiwala at binati sila sa flawless Arabic. Natuwa ang matriarka, nagulat at natuwa. Maayos na hinarap ni Maricel ang bawat kahilingan, ipinaliwanag ang spa procedures, kinumpirma ang espesyal na diet at kalmadong inayos ang maliit na aberya sa nawaglit na bagahe. Pag-akyat ng mga bisita, lumingon ang assistant manager. Sigurado ka bang first time mo ito? Umiling si Maricel, may munting ngiti. Hindi pa po, marami lang po akong pinag-aralan. Well, Ania nagsusulat sa clipboard, tama nga si Mr. Hernandez, may kakaiba ka. Mainit ang papuri, ngunit tila may pumitik sa loob niya. Parang bawat puri ay spotlight, at ang bawat spotlight pwedeng maging bitag. Kinahapunan, habang bumabalik siya sa opisina upang itala ang follow-up notes, nag-buzz ang kanyang telepono. Gusto kang makausap ni Mr. Hernandez, 4 p.m. Napatitig siya sa mensahe. Eksaktong 3:50, nakatayo na siya sa labas ng opisina nito, mariin ang tibok ng puso. Ikinumpas lang siya ng receptionist papasok, walang salita, isang senyas lang. Nakatanaw si Eduardo Hernandez sa bintana, may hawak na kape, pinagmamasdan ang paggalaw ng ulap sa ibabaw ng bay. Pagharap niya, bahagyang ngumiti. Bagay sa'yo, sabay turo sa upuang nasa tapat ng mesa. Maingat na umupo si Maricel, pilit nagpapakalmang itsura. Kumusta ang bagong tungkulin? Tanong niya. Parang bigla akong nagising sa buhay na hindi ko kilala, tapat na sagot ni Maricel. Tumawa siya. Baka ito talaga ang buhay na para sa'yo simula pa lang. Sinundan ito ng isang tahimik at bukas na usapan. Tinanong niya kung paano siya nag-a-adjust, anong tingin niya sa unang karanasan at anong mga layunin niya sa hinaharap. Hindi siya pinutol, hindi siya pinayuhan ng mayabang, nakinig lang siya at sa dulo ng usapan umupo siyang pabalik sa upuan at nagsabi, "Hindi ito charity, Maricel. Hindi ko ito ibinigay bilang pabor. Ibinigay ko ito dahil nararapat ito sa iyo. Dahil pagod na ako sa pagbubulag-bulagan sa talento, lalo na yung walang diplomasya sa papel." Tumango si Maricel, pilit nilulunok ang namumuong luha sa lalamunan. "Narito ka dahil dapat ka talaga rito," dagdag niya. "Huwag mong hayaang ipaniwala sa iyo ng iba na hindi." Paglabas ni Maricel sa opisina, hindi siya lumulutang, hindi siya kumikislap, pero mas tiyak ang kanyang hakbang. At sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, pinayagan niyang maniwala na marahil hindi ito pagtatapos, kundi simula. Ang mga sumunod na araw ay lumipad, mas mabilis kaysa inaasahan niya. Mula nang pumasok siya sa bagong tungkulin, nagsimulang magbago ang ritmo ng kanyang buhay. Araw-araw sa bago niyang papel, hinihigop si Maricel sa isang buhawi ng mga hindi kilalang mukha, pabago-bagong wika, di binibigkas na inaasahan, at ang tahimik na tensyon ng pananatili sa mga lugar kung saan dati hindi siya pinapansin. Masikip ang kanyang schedule. Bawat oras ay may bagong sitwasyon, bagong hamon. Isang ambasador mula Argentina na napakabilis magsalita ng Spanish na nangangailangan ng matinding konsentrasyon. Isang mag-asawang Aleman na humiling ng tahimik at personalisadong paglibot sa lungsod. Isang negosyanteng Tsino na tumatangging magsalita maliban kung kausap siya sa perpektong Mandarin. Sa kabila ng lahat ng ito, nagtagumpay si Maricel, hindi lang sa salita, kundi sa diwa. Hindi siya basta tagasalin, ipinapasa niya ang tono, layunin, at maging ang damdaming hindi binibigkas. Ginagaya niya ang ekspresyon, inaangkop ang tindig, binabasa ang mga senyas na hindi pansin ng iba. Ang kanyang pagiging bihasa ay lagpas sa bokabularyo, umabot ito sa instinct. Dumaan sa kanya ang mga dating kasamahan sa housekeeping, may pag-aalangan sa mga mata, may ilang tumango, ang iba umiwas ng tingin. Sinikap niyang huwag masaktan, madalas natatakot ang tao sa hindi nila nauunawaan, at mula sa labas, ang biglaan niyang paglipat ay tila walang paliwanag. Pagsapit ng 3 araw, nagsimulang umikot ang pangalan ni Maricel sa mga opisina ng mga senior executive. Hindi lantaran,
pero may lumalalim na interes. May ilan na inakala siyang transfer, may ibang nag-isip na baka may koneksyon siya sa isang importanteng tao. Walang nakaalam ng totoo na ang babaeng matikas sa blouse na seda ay dating nagkukuskus ng sahig sa ilalim ng kanilang mamahaling sapatos. Samantala, si Eduardo Hernandez ay nanatiling tahimik ngunit naroon, isang di nakikitang presensya. Hindi siya muling ipinatawag pero ramdam niya ang pagmasid nito, tila isang tingin sa gilid ng entablado. Minsan nasasagap niya ito sa pasilyo, mabilis ang lakad, hindi nababasa ang mukha. Hindi siya nakikialam pero palaging nandoon, nakabantay. Dumating ang Huwebes, isang briefing folder ang dumapo sa mesa ni Maricel. Pagbukas niya, natigilan siya. Isang delegasyon ng mga Japanese investors ang darating ng hapon. Sila ang kinatawan ng isang makapangyarihang firm na isinasaalang-alang ang pakikipagpartner, isang hakbang na magbubukas ng Hernandez International sa merkado ng Tokyo. Diplomatikong antas ang pulong, kailangan ng eksaktong galaw at malalim na pangunawa sa kultura. Walang lugar para sa pagkakamali. Hindi siya inimbitahan, inatasan siya. Hindi siya nag-lunch break. Tumuloy agad siya sa language room. Binalikan niya ang honorifics, business etiquette, inisa-isa ang pangalan at seating protocol at inulit ang formal na ekspresyon. Bumitaw sa alaala niya ang tinig ng dating propesor. Ang wika ay higit pa sa estruktura, ito ay ritmo, presensya at hininga. Basa ng pawis ang kanyang palad, hindi pantay ang tibok ng kanyang puso, pero pinilit niyang lumusot dito. Eksaktong 2:00 ng hapon, pumasok si Maricel sa conference suite sa ika-22 palapag. Kahanga-hanga ang espasyo, mula kisame hanggang sahigang salamin, tanaw ang bay, at ang mahabang lamesang kahoy ay kumikintab sa ilalim ng malambot na ilaw. May mga lili at bambu sa paligid, nagpapahiwatig ng dignidad. Amoy tsaa ang hangin, banayad berde. Naupo na si Eduardo, suot ang madilim na suit, maayos pero relax. Tumingin siya kay Maricel at tumango, isang kumpirmasyon ng tiwala. Kasama niya si Jessica Morales, head ng International Development. Bahagyang ngumiti ito kay Maricel sa katumahimik. Eksaktong 2:15, dumating ang delegasyon, 6 na lalaking nakaitim na suit, mahinahong gumagalaw. Yumuko si Maricel sa tamang anggulo at nagsalita sa formal na Hapon. Nagbago ang kanilang ekspresyon, banayad pero tiyak, pagkamangha, paggalang. Tiningnan siya ng pinakamatandang miyembro, isang lalaking may puting buhok at tahimik na awtoridad. Ibinigay nito ang formal na tugon. Nagsimula ang pulong, nakatayo si Maricel sa tabi ni Eduardo, matatag at malinaw ang tinig, sumasabay sa daloy ng talakayan. Inaangkop niya ang tono, sumasabay sa teknikal na talakayan gamit ang tamang salita at lumilipat ng tono kung kailangan ng sensitibong ugnayan. Nang matanong tungkol sa pamantayan ng American hospitality, hindi siya nagtanggol, nag-ugnay siya. Tahimik niyang pinagdugtong ang magkabilang pananaw. Sa gitna ng talakayan, nagsalita sa Hapon ang isa sa mga investor, isang sinadyang pagsubok. Bago pa makasagot si Eduardo, sumingit na si Maricel. Ipinaliwanag niya ang mas malalim na kahulugan ng tanong. Hindi lamang ito tanong, kundi pagsusukat ng sinseridad. Ngumiti ang pinakamatandang investor. May pagkumpirma sa kanyang tingin. Tumango. Saka sumagot si Eduardo, maingat, may timbang. Perpekto. Pagtatapos ng pulong, lumambot ang atmosfera. Ngumiti na ang mga bisita. Nagbigay ng yuko at kamayan. Isa sa kanila ay mahina, ngunit malinaw na nagsabi sa Hapon, "Hindi lang sinasalita ng tagapagsalin ninyo ang aming wika, naiintindihan niya kami." Pagkaalis ng lahat, tumingin si Jessica kay Maricel. "Mahusay," aniya. Pagkaalis ng iba, nanatili si Eduardo. Lumingon siya kay Maricel, mababa ang boses. "Ikaw ang nagligtas ng pulong na ito." Hindi agad siya nakasagot. "Hindi ko alam kung kaya ko."
Alam ko, sagot niya. Nung una kitang narinig magsalita ng Olandes, parang casual lang, alam ko na. Tahimik, mas mabigat pa sa katahimikan. Muling bumaba ang tono ni Eduardo. May pinupuntahan ako kapag kailangan kong mag-isip. Sasama ka ba mamayang gabi? Napakurap si Maricel. Inaanyayahan niyo ba ako lumabas? Walang inaasahan, sabat niya agad. 2 taong mag-uusap lang. Nagatubili si Maricel. Ang ideya ng pagsang-ayon ay gumimbal sa kanya. Hindi dahil natatakot siya kay Eduardo Hernandez, kundi dahil hindi siya natatakot. May kakaiba sa paraan ng pagtingin nito sa kanya. Walang bahid ng awa. Wala ring pababang interes na matagal na niyang natutunang iwasan. Hindi siya tiningnan bilang sirang tao na kailangang ayusin. Tiningnan siya bilang siya at marahil iyon ang pinakanakakabahala sa lahat. Dahan-dahan siyang tumango. Kinagabihan matapos ang shift change, huminto ang isang makinis na itim na sasakyan sa gilid na pasukan ng hotel. Wala nang sinabi ang driver, binuksan lamang ang pinto at iniabot ang isang boteng tubig bago sila tumulak sa tahimik na kalsada ng lungsod. Paakyat sila sa mga burol, palayo sa sentro, sa isang lugar kung saan ang trapiko ay unti-unting nawala at ang katahimikan ay lumalim. Sa wakas, huminto sila sa isang mataas na lookout point malayo sa tibok ng lungsod. Doon, sa isang rooftop garden na napapalibutan ng damong ligaw at bahagyang amoy ng sage, naghihintay si Eduardo sa tabi ng isang bangkong kahoy. Ang kanyang anino ay ginuguhit ng dagat ng mga ilaw sa ibaba. Ang ganda, mahinang sambit ni Maricel habang lumalapit. Dito ako pumupunta kapag gusto kong alalahanin kung sino talaga ako, sagot niya. O minsan, kapag sinusubukan kong alamin kung sino na ako ngayon. Umupo sila, mahinang kinakalabit ng hangin ang suot ni Maricel. Inabot ni Eduardo ang isang paper cup ng mainit na mulled wine tulad ng natikman niya minsan sa mga kalye ng Europa. Payak, tapat. Nag-usap sila hindi tungkol sa hotel, hindi tungkol sa mga posisyon o tungkulin, kundi tungkol sa buhay. Ikinuwento ni Eduardo ang kanyang pagkabata, isang amang mag-isa, nagtatrabaho sa paglilinis ng mga motel sa gabi sa Midwest. Naranasan din niyang maging janitor sa mga lugar na kahalintulad ng Hernandez Grand. Hindi dahil sa ambisyon siya nagtayo ng lahat ng ito, kundi dahil sa isang malalim na pangangailangang lumikha ng isang bagay na tatagal. Ibinahagi naman ni Maricel ang tungkol sa kanyang mga magulang. Ang larawan ng kanyang ina na nakatape sa bitak-bitak na salamin sa taas ng kanyang kama. Ang pag-aaral niya sa gabi gamit ang flashlight upang hindi maistorbo ang tulog ng kanyang mga kapatid. Ang mga taong akala niya'y hindi na niya malalampasan ang edad na 25. Hindi sila naghawak kamay, hindi sila naglandi, pero ang puwang sa pagitan nila'y uminit, hindi sa pagnanasa, kundi sa pagkakaintindihan. Para bang pareho silang may dalang bigat, ibang anyo, ngunit parehong sakit. Isang sandali, tumingin si Eduardo sa kanya, mas mahina ang boses. Nakakakumpleto na ako ng mga kasunduan na higit pa sa inakala ko. Pero wala pang tumama sa akin gaya ng napanood kitang magtrabaho kanina. Bubuksan sana ni Maricel ang bibig pero walang lumabas na salita. Hindi ko alam kung ano ito, dagdag niya, tinuturo ang pagitan nila. Pero parang totoo, tapat, at bihira ko yan maranasan. Tiningnan siya ni Maricel. Ako rin, nagtagal sila sa ganong katahimikan, tanaw ang lungsod habang hinihipan ng hangin ang mga halamang ligaw sa paligid. Nang oras na para umalis, tahimik na nakaupo si Eduardo sa tabi niya sa sasakyan.
Hindi siya inihatid sa pintuan. Hindi siya humiling ng higit pa. Ngunit habang papasok siya sa elevator ng kanilang gusali, ramdam ang mabilis na tibok ng puso sa katahimikan. Alam ni Maricel na may nagbago sa loob niya. Ito'y hindi lang bagong titulo. Ito ay pagbabago ng direksyon. Hindi na siya nakatayo sa gilid ng takot. Nasa gilid na siya ng posibilidad. Ngunit ang posibilidad ay may kasamang anino. Magsimulang kumalat ang mga bulong sa loob ng Hernandez Grand tulad ng usok sa lumang bentilasyon. Hindi nakikita pero mabigat sa hangin. Dumaan ito sa mga break room, pabulong sa elevator, palihim sa mga sulyap. Dumikit ang mga bulong sa kanyang pangalan tulad ng baging sa basag na pader. Naririnig ni Maricel ang mga pira-pirasong bulong, mahihinang halakhak kapag nakatalikod siya, mga usapang biglang napuputol sa kanyang pagpasok, mga titig na masyadong matagal, masyadong malamig. Sinubukan niyang huwag pansinin, nagpokus siya sa trabaho na lalo pang lumala ang bigat. Umaapaw ang kanyang inbox, translation requests, arrivals ng mga dayuhang bisita, multilingual tours, briefing para sa protocols. Sa isang linggo pa lang, naka-assist siya sa 7 bansa. Palaging abala ang isipan niya, walang humpay ang kilos. Ngunit kahit ang kahusayan ay hindi kayang takpan ang mga bulong. Ang pinakamatinding tsismis na hindi siya na-promote dahil sa kanyang galing. May mga nagsabing ginugroom siya, may nagsabing may niluluto siyang plano. Hindi raw dahil sa talino, kundi sa ambisyon. Hindi harapan, hindi mapapatunayan, pero malinaw ang ibig sabihin, hindi niya ito nararapat. Ang unang beses na narinig niya ito ng tuwiran, nag-iisa siya sa executive lounge. Maaga siyang dumating upang maghanda sa diplomatic briefing kasama ang delegado mula Morocco. Binabasa ang mga tala sa likod ng isang divider na frosted glass. Pumasok ang 2 assistant manager, hindi alam na nandoon siya. Wala akong pakialam kahit ilang wika ang alam niya, sabing may inis. Walang umaangat ng ganyan kabilis kung walang nangyayaring kakaiba. Lalo na yung gaya niya, tugon ng isa, mula sa pagkuskus ng sahig, tapos biglang nasa international strategy. Halata naman, siguro kinikilig lang si boss sa accent tricks niya, feeling worldly. Hindi gumalaw si Maricel, hindi huminga, hinintay niyang mawala ang mga tinig. Pagkatapos tumayo siya, inayos ang blouse at lumakad palabas. Matatag ang balikat, mahigpit ang panga, nanginginig ang mga palad. Gabing iyon wala siyang sinabi kina Danilo o Roberto. Gabing iyon nagluto si Maricel ng hapunan. Tinulungan sa takdang aralin sina Danilo at Roberto at ngumiti sa kabila ng paninikip na unti-unting bumibigat sa kanyang dibdib. Pagkatapos nilang matulog, tahimik siyang lumabas sa fire escape notebook sa kanyang tuhod, blanko pa rin ang mga pahina. Hindi na ang sarili niyang kakayahan ang kinu-question niya, kundi ang mundo kung kailan nito hahayaan ang isang kagaya niya na magtagumpay nang hindi sinisira ang kanyang tagumpay. Si Eduardo ay agad nakaramdam ng pagbabago. Focused pa rin si Maricel, maayos pa rin. Ngunit may nawala sa likod ng kanyang mga mata. Isang pader na akala niyang bumagsak na noong gabing magkatabi silang umupo sa rooftop garden ay bumalik nang ipatawag niya ito para sa isang tahimik na pag-uusap. Dumating si Maricel ng maayos. Tuwid ang tindig, walang emosyon ang boses. May nangyayari ba? Tanong niya. Umiling si Maricel. Maayos lang ang lahat. Ngunit hindi siya kumbinsido. Kausapin mo ako, Maricel. Pakiusap. Tinitigan siya nito ng matagal. Mahinahon ang boses ngunit mababa. Alam mo ba ang mga usap-usapan tungkol sa akin? Hindi natinag si Eduardo. Narinig ko na ang mga bulong. At wala kang ginawang kahit ano. Kung sasagot ako sa bawat chismis tungkol sa akin o sa mga pinopromote ko, anya ng mahinahon, wala na akong oras para sa totoong trabaho. Bumaba ang boses ni Maricel. Iba ito, hindi lang nila kino-question ang desisyon mo. Kino-question nila ang halaga ko, ang integridad ko, at may impluensya sila rito.
Tumayo si Eduardo, lumibot sa mesa at umupo sa harap niya, nakaharap ng tuwiran. Alam mo ba ang unang leksyong itinuro sa akin ng tatay ko tungkol sa tagumpay? Hindi siya sumagot. Kapag umangat ka mula sa lugar na gusto nilang manatili ka, gagawin nila ang lahat para hilahin ka pabalik. Hindi dahil gusto nila ang posisyon mo, kundi dahil nakakaistorbo sa kanila ang pag-angat mo. Sinisira nito ang kaayusan na nakasanayan nila. Hindi iyon tama, bulong niya. Hindi nga, sagot ni Eduardo, pero inaasahan na. Tumalikod siya ng bahagya, mahina ang tinig. Pinagtrabahuhan ko ito ng sobra para lang seryosohin. Alam ko, tugon niya, at ang mga taong mahalaga nakikita iyon. Minsan, hindi sapat ang ganun. Maaring hindi, sabi niya ng banayad, pero ito ang maipapangako ko. Walang ibang magtatakda ng kwento mo, hindi habang narito ako. Gusto niyang maniwala. Talagang gusto niya, pero natutunan na niyang ang paniniwala ay hindi lang sinasalita. Kailangan ito ng kilos, at dumating ang kilos, mabilis. Sa sumunod na linggo, nagdaos ang Hernandez International ng isang internal reception para sa Global Board of Directors. Dumating ang mga executive mula sa Dubai, London, Sao Paulo. Si Maricel ang inatasan sa hospitality coordination, welcome protocols, menu curation, personalized city tours. Kailangang perpekto ang lahat. 3 araw bago ang event, sumali sa planning committee si Rogelio Perez. Edad 40, senior executive, may uban sa sentido, kilala sa pagiging prangka at matapat sa lumang paraan. Bati niya si Maricel ng ngiting plastik at isang handshake na masyadong matagal. Ikaw pala ang multilingual rising star, aniya. Ang bilis ng asenso. Dapat lang sobrang galing mo. Ang huling salita ay sinadyang pahabain. Matalim. Tumango si Maricel, hindi nagpatinag, tumutok sa trabaho. Sa huling planning session, ilang minuto bago magsimula ang final review, inabot ni Rogelio ang isang folder. May ilang last-minute additions, wika niya. Para sa mga bisitang marunong ng Mandarin, baka pwede mong i-translate. Binuksan ni Maricel ang folder at nanlamig ang sikmura niya. Hindi ito standard Mandarin. Magulo ito, may lumang termino, idiom mula sa Cantonese, at ekspresyong hindi natanggap ng kultura sa matagal na panahon. Sabotahe man o ignoransya, pareho ang epekto. Kapag ginamit, maaring mainsulto ang pinakamahalagang bisita. Tumingala siya. Nakangiti pa rin si Rogelio. Kailangan ko lang ng ilang minuto, mahinahon niyang tugon at lumabas ng silid. Sa resource center, mabilis ang kanyang daliri sa keyboard. Muling isinulat ang buong dokumento sa maayos, respetadong Mandarin, inisa-isa ang bawat parirala para sa tamang regional nuance at nagprint ng bagong kopya, 18 minuto. Pagbalik inilapag niya ang orihinal at ang kanyang bersyon sa mesa. Inayos ko ang mga ito, malinaw niyang sabi. Ang orihinal ay may hindi angkop na wika para sa kanilang dialekto. Kung ginamit, magdudulot ito ng insulto. Sasagot pa sana si Rogelio, ngunit pumasok si Eduardo at sumabat. Salamat Maricel, malamig na wika. Ang version mo ang gagamitin natin. Saka siya lumingon kay Rogelio. Gusto kong malaman kung paano nakarating sa kanya ang draft na iyon. Nanlumo si Rogelio, walang naisagot. Hindi na muling binanggit ang insidente, pero may nagbago. Tumahimik ang mga bulong na wala ang malamig na sulyap. Nagsimulang lumapit sa kanya ang mga staff, nagtatanong tungkol sa etiquette, translation at cultural understanding. Ugat ng respeto ang unti-unting tumubo. Biyernes, matapos ang reception, huling bisita'y nakaalis na, inanyayahan siya ni Eduardo na maglakad-lakad. Tahimik silang naglakad sa ballroom na ngayoy bakante na. Kumikinang ang sahig sa ilalim ng malambot na ilaw. May utang akong paumanhin sa'yo, mahinang sabi ni Eduardo. Alam kong magiging mahirap ito, pero hindi ko inakalang ganito kahirap. Umiling si Maricel, hindi ko kailangan ng paumanhin.
Kailangan ko ng konsistensya, mahina niyang sabi. Magkakaroon ka niyan, pangako ni Eduardo. Tahimik silang tumayo, sinasalamin ng mga chandelier sa kisame ang mainit na ilaw na sumasayaw sa makintab na marmol sa paligid nila. Nagsisisi ka ba? Tanong ni Eduardo, banayad ang tinig. Na tinanggap ko ang trabaho? Hindi, sagot niya, na nakita ka nila. Sandaling nanahimik si Maricel, pinakikiramdaman ng tanong na parang alikabok sa hangin, mahina pero may bigat. Minsan, tapat niyang sagot, pero hindi sapat para tumigil ako. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Eduardo. Yun lang ang kailangan kong marinig. Paghiwalay nila sa gabing iyon, may nagbago kay Maricel. Hindi ang takot, naroon pa rin ito. Hindi ang duda, hindi rin ito tuluyang nawala. Pero hindi na ito ang namumuno sa kanya. Hinarap niya ang sabotahe at nanatiling nakatayo. Hindi siya bumitaw. At patuloy pa rin siyang umaakyat. Sa labas, nagsimula ang bagyo sa isang bulong, hampas ng hangin sa ibabaw ng bay, mahina at banayad. Sumunod ang ulan, dahan-dahang kumakatok sa matataas na salamin ng Hernandez Grand, parang hinuhugasan ang lungsod. Sa loob sa isang mainit na opisina sa sulok, puno ng libro at malambot na ilaw ng lampara, nakaupo si Maricel, nakayuko sa isang tablet, binubuklat ang kalendaryong ngayoy parang pag-aari ng isang diplomat. Hindi pa matagal na ang kanyang mga kamay ay nagkukuskos ng sahig. Ngayon, siya ang nag-aasikaso ng logistic para sa mga pinuno ng mundo. Ang susunod na 72 oras ay puno ng pangalan at nasyonalidad. Isang kinatawan mula South Africa, isang bilyonaryo mula France, isang entertainment delegation mula South Korea. Hindi na ito nakakagulat, pero hindi pa rin ito nagiging madali. Natuto siyang lakaran ang mga pasilyong ito ng may tahimik na kumpiyansa, basahin ang tono, tindig at kapangyarihan na parang historian sa lumang kasulatan. Ngunit may bahagi ng kanyang sarili na laging lumilingon, parang laging inaasahan ang pagbalik ng nakaraan. Ang nangyari kina Rogelio Perez ay hindi lang naglinis sa pangalan niya. Binuwag nito ang isang paniniwala na matagal na niyang kinapitan, na ang kahusayan ay sapat na proteksyon. Na kung magtatrabaho ka ng maayos, mananatiling maliit at hindi makakaistorbo, walang sisira sa iyo, ngunit napunit ang ilusyon na iyon. At sa puwang ng pagkapunit, may natuklasan siyang mas matibay. Hindi mo kailangang lumiit para maging ligtas. Kailangan mong tumayo para maging malaya. At tinupad ni Eduardo ang kanyang salita. Mula ng gabing yon sa ballroom, malinaw ngunit tahimik na nagtakda siya ng hangganan. Hindi na si Maricel ang exception o eksperimento. Nakita siya bilang karapat-dapat, hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa sarili niya. Pero nanatili ang isang hindi binibigkas na linya sa pagitan nila. Madalas silang magkausap, mga debrief, strategy meetings, usapan sa hallway na may bahid ng hindi sinasabi, ngunit malinaw na nararamdaman. Pagkatapos ng bawat pag-uusap, bahagyang bumibilis ang tibok ng puso ni Maricel. Hindi kailanman lumampas si Eduardo sa hangganan. Hindi siya kailanman pinakaba sa paraang hindi ka nais-nais. Pero ang presensya niya ay palaging nariyan. Parang tanong na hinihintay itanong. Hanggang sa isang tahimik na linggo, sarado ang rooftop lounge para sa repairs. Ang lungsod sa ibabay natutulog sa ilalim ng kumot ng ulan. Abala si Maricel sa pagbabasa ng updated contracts sa isang maliit na side office nang marinig niya ang kanyang boses sa pintuan. Nagtatrabaho ka pa rin? Napatingin siya, naroon si Eduardo, walang jacket, nakataas ang manggas, basa ang buhok sa ulan. Hindi lahat sa atin ay may imperyong pinapatakbo, biro niya may tuyong ngiti. Lumapit siya nakasandal sa doorframe. Alam kong biglaan, sabi nito. Pero nagluluto ako ngayong gabi. Marunong ako ng risotto. Sasama ka ba? Tumigil ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng screen. Hindi pa siya kailanman inimbitahan ni Eduardo palabas ng hotel.
Kahit noong gabing magkasama sila sa rooftop garden o sa mga tahimik na lakad sa pasilyo. Ito'y iba, ito'y personal. Nag-atubili siya at narinig ang sarili niyang nagsasabing, oo, ang bahay ni Eduardo ay hindi gaya ng inaasahan niya. Wala ito sa taas ng bundok, hindi ito mukhang showroom. Isa itong cozy craftsman home sa tahimik na kalye sa Coal Valley. Mainit, gamit na gamit. Mga estante ng libro, malambot na alpombra sa sahig na kahoy at amoy ng masarap na lutong bahay sa hangin. Isang golden retriever ang lumapit at inamoy ang kamay niya. May aso ka pala, sabi niya, nakaluhod at kinamot ito sa tainga. Hindi ko rin alam, tawa ni Eduardo. Lumapit sa akin nung bagyo 2 taon na ang nakalipas, ayaw nang umalis. Gusto ko na siya agad. Nagluto silang magkasama sa makitid na kusina. Habang tinadtad ni Eduardo ang bawang, hinahalo naman ni Maricel ang sabaw sa bigas. Nagkukwento tungkol sa kakaibang istruktura ng Basque dialects. Nagtanong si Eduardo, hindi lang para may masabi, kundi para unawain siya, para makinig. Matapos ang hapunan, lumipat sila sa sala, may hawak na alak at mabilis na bumagsak sa isang ritmong parang likas. Parang matagal ng usapan na pinagpatuloy lang. Nagkwento siya tungkol sa ama, gabi-gabing naglilinis sa mga dinner, nagtutupi ng baryang ipon sa mason jar para sa pangarap na hindi natupad. Ikinuwento ni Maricel ang tungkol sa ina, kung paano laging amoy cocoa butter at orange soap ang kanyang mga kamay, kung paano ito mahinang humahalinghing habang nagtutupi ng labada. Sa labas, lalo pang lumakas ang ulan, kumidlat. Kasunod ay katahimikang parang banal. Lumingon si Maricel, bakit ako? Dahan-dahan siyang tiningnan ni Eduardo. Anong ibig mong sabihin? Pwede mo namang i-promote ang iba, yung mas madali, mas ligtas, yung hindi pinagtsitsismisan. Hindi lumihis ang tingin ni Eduardo, matatag ang kanyang tinig. Noong narinig kitang magsalita sa break room, may napagtanto ako, Ania. Nakapagtayo ako ng imperyo na puno ng mga taong perpekto sa papel, pero wala ni isa ang nagsalita ng may saysay. Ikaw, may saysay ka. Tumigil siya saglit at hanggang ngayon mayroon ka pa rin. Naramdaman ni Maricel ang pagkipot ng kanyang hininga. Natatakot ako, bulong niya. Ako rin, tugon ni Eduardo, malumanay. Kapag nalaman ng mga tao tungkol sa atin, sasabihin nila iyon lang ang dahilan kung bakit ako nakaabot sa ganito. Hayaan mo silang magsalita, Anya. Basta tayo, magpapatuloy lang. Lumingon si Maricel, halos hindi marinig ang tinig. At kung madapa ako, naroon ako, sagot niya, sa bawat hakbang, hindi para saluhin ka, kundi para samahan ka. Tahimik, marupok, electrifying, sagrado. Hindi siya hinalikan, ngunit nang hinawakan niya ang kanyang kamay, higit pa ang sinabing iyon kaysa anumang halik. May nagbago matapos ang gabing iyon, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa linaw. Wala silang inanunsyo, wala silang kailangan ipaliwanag. Ang koneksyon nila ay naroroon sa pagitan ng mga salita, sa paraan ng kanilang galaw sa trabaho, sa paglalambot ng tinig ni Maricel kapag binabati siya, sa kung paanong palaging nahahanap ni Eduardo ang tingin niya sa isang silid. Hindi na niya pinagdududahan kung nararapat siya. Nakikita siya, pinapahalagahan siya, at marahil minamahal siya. 2 linggo ang lumipas. Tumawag ang European Division ng Hernandez International. May bakanteng posisyon sa Amsterdam. Inabot mismo ni Eduardo ang proposal. Ikaw ang bubuo ng buong guest experience mula simula. Anya, isinusudlong ang folder. Training, protocol, disenyo ng kultura, lahat. Nanginig ang kanyang mga kamay sa pagtanggap. Bakit ako? Nagsasalita ka ng wika nila, sagot niya, saka tumigil. At dahil wala akong mas pinagkakatiwalaan na humubog sa direksyong tinatahak natin. Dahan-dahan siyang huminga. Sasama ka ba? Kung nasaan ka, nandoon ako. Tinanggap niya. Ang takot ay naroroon pa rin,
ngunit hindi na ito ang may hawak sa kanya. Umakyat siya hakbang-hakbang, may tibay, talino at tahimik na lakas. At ngayong naroon na siya sa gilid ng lahat ng dating hindi niya maabot, hindi na siya nagatubili. Lumakad siya, may layunin. Ang hangin sa Amsterdam ay ibang klase ng lamig. Mas matalas, mas hindi nagpapatawad. Nakatayo si Maricel sa stone terrace ng bagong bukas na Hernandez Amsterdam Hotel, humihinga ng malalim, malamig, malinis, buo. Sa ibaba, bumubuka ang lungsod sa mga kanal, pastel rooftops at huni ng tram sa malayo. Hinahampas ng hangin ang silk scarf sa leeg niya, regalo ni Eduardo noong unang gabi nila sa syudad. Pumikit siya, pinakinggan ang mga tunog, inalala kung gaano na siya kalayo sa kanyang pinanggalingan. 6 na buwan na mula nang sabihin niyang oo. 6 na buwang puno ng mabilis na pagbabago. Hindi na lang siya tumutugon sa mga plano, siya na ang gumagawa nito. Nagtuturo siya ng staff sa iba't ibang kultura at wika, nagdidisenyo ng karanasan, hindi lang ng serbisyo, hindi na lang siya tagapagsalin, siya na ang arkitekto. Ang kanyang titulo, Director of International Strategy, nakaukit sa gintong plakang nakasabit sa kanyang opisina. Ang kanyang pangalan, dating binabaliwala, ay lumilitaw na ngayon sa global reports, balita sa industriya at mga pagpupulong mula 4 na kontinente. Ngunit hindi ang titulo ang nagbago sa kanya. Ito ay kung paano na siya lumalakad sa isang silid, hindi na umiikli. Kung paano siya magsalita, tuwid, buo, walang paghingi ng tawad. Hindi na niya pinapaliit ang kanyang talino, hindi na siya humihingi ng pahintulot para mamuno. Tinupad ni Eduardo ang kanyang salita. Lumipad siya patungong Amsterdam habang under construction ang hotel. Muling dumating sa opening at tumayo sa tabi ni Maricel sa harap ng media sa ilalim ng glass entrance habang pinapalakpakan sila ng mga dignitaryo mula sa buong Europa. Una niyang ipinakilala si Maricel sa publiko, hindi lang bilang direktor kundi bilang babaeng kasama niyang bumubuo ng buhay. Napansin yon ng mundo. Nagbulungan ng media, may humanga, may nagduda. Ngunit lahat yon ay lumabo sa harap ng isang katotohanan. Mismong trabaho ni Maricel ang nagsalita. Naramdaman ito ng mga bisita sa unang hakbang nila sa loob. Mga detalye na may malasakit, bawat interaksyon may lalim ng pag-unawa. Bawat hadlang sa wika, tahimik ngunit maayos na tinutugunan. Naramdaman ito ng kanyang team, pamumunong may tiwala ngunit personal. Hindi siya nag-uutos, nagtatanong siya. Nakikinig, pinaramdam niya sa lahat na sila ay nakikita. Sa gabi, matapos ang mahabang araw ng pulong at negosasyon, kapag bumagal na ang tibok ng Amsterdam, umuuwing magkasama sina Maricel at Eduardo sa kanilang maliit na apartment sa gilid ng Prinsengracht Canal. Hindi ito marangya, pero kanila ito, may sahig na kahoy, estante ng Dutch paperbacks at language journals, munting kusina kung saan nagtitimpla si Maricel ng cardamom tea, gaya ng sa kanyang ina. Si Eduardo ang nagluluto, pasta, sopas, inihaw na gulay. Kumakain sila sa sofa pa ay nakabalot sa iisang kumot, nag-uusap tungkol sa logistik o sa mga pangarap noong kabataan. Hindi na sila naninirahan sa nakaraan, hindi dahil kinakalimutan, kundi dahil lumalago na sila mula rito. Ang mga peklat na dala nila ay bahagi pa rin nila, pero hindi na ito ang nagsusulat ng kwento. Hindi na sinusukat ni Maricel ang sarili batay sa kanyang pagtakas. Ngayon, sinusukat niya ito batay sa kanyang naitatag. Dumating ang sulat sa isang bagyong hapon ng Oktubre. May selyo ng University of Southern California, ang lugar kung saan naputol ang kanyang pangarap. Ngayon muling tumatawag, isang honorary doctorate in applied linguistics. Nanginig ang kanyang mga kamay. Umupo siya sa opisina, tahimik, hindi dahil kailangan pa niyang patunayan ang sarili, kundi dahil ang bagay na minsang naiwan ay bumalik buo. Sa gabing iyon, sinabi niya kay Eduardo, sana alam nila na late sila ng 5 taon. Biro nito nakangiti. Tumawa siya, at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon,
pinayagan niyang tumulo ang luha. Lumipas ang mga buwan. Umunlad ang Hernandez Amsterdam sa ilalim ng kanyang pamumuno. Tumama sa record highs ang guest satisfaction, lumubo ang kita, lumawak ang kanyang impluensya sa Cape Town at Singapore. Naging buhay na patunay si Maricel ng lahat ng ipinagmamalaki ng Hernandez International. Inclusive, intelligent, tahimik, ngunit revolusyonaryo. Katibayan na ang talino ay maaaring manggaling kahit saan. Isang araw, sa kanyang pagdaan sa Grand Lobby, nadaanan niya ang isang dalagang naglilinis ng brass door handles. Wala pang 20 taong gulang, maluwag ang uniforme, gusgusin ang sapatos, ngunit matatag ang tingin, maayos ang kilos. Huminto si Maricel. "Unang linggo mo?" tanong niya. Nataranta ang dalaga. "Opo, ma'am." "Magaling kang magtrabaho," ani Maricel may maliit ng ngiti. "Huwag mong hayaan na sabihing hindi ito nakikita." Tumango ang dalaga, natigilan. Nagpatuloy si Maricel sa koridor. Pagkauwi niya ng maaga, nakita niyang nakaupo si Eduardo sa sofa. May hawak na libro, may alak sa tabi. Tumingin ito sa kanya. "Nandito ka na?" "Oo." Sagot niya, inalis ang heels, inihiga ang bag. "Kailangan ko ng gabi para maalala kung sino ako." Tumango ito. "At sino ka nga ba?" Umupo siya sa tabi nito, isiniksik ang binti at sumandal sa balikat nito. Isang babaeng hindi na invisible. Sa labas, kumikislap ang kanal sa ilalim ng pilak na buwan. Humihinga ng marahan ang lungsod. At si Maricel Soriano, dating multo sa mga likurang pasilyo ng hotel, ay nakatayo na ngayon sa liwanag ng sarili niyang kwento. Hindi dahil may nagbigay sa kanya ng lugar, kundi dahil siya mismo ang lumilok nito sa wika, sa dignidad, at sa isang lakas na sobrang tahimik, ngunit binabago ang bawat silid na kanyang pinapasok. Hindi siya naging bisita sa mundong ito. Matagal na niya itong binubuo piraso-piraso mula pa noon. Mag-subscribe para sa mas maraming kwento tulad nito. Panoorin ang susunod na video para sa susunod na kabanata. At ibahagi ito sa isang taong kailangang marinig ang kwento mo hindi pa tapos.